Good afternoon, sir. So, this is my reaction video for the reporters of Reporters Group 2 and 3. So, first is the Group 2. Uh, after listening to the report about matrix of development, so na-realize ko kung gaano kaimportante na may iba't ibang paraan para sukatin ang development ng isang country. So, hindi lang pala tungkol sa kung gaano kayaman ng isang bansa or kung gaano kalaki ang economy nito. So, mas importante din na makita kung paano nag-improve ang quality of life ng mga tao. So, isa sa mga natutunan ko sa topic na to is that there are many indicators na ginagamit para ma-measure yung development. For example, ginagamit ang economic indicators tulad ng gross domestic product or income levels para makita kung gaano kalakas ang economy ng isang bansa. So, pero hindi sapat ang mga numbers na ito para masabi kung maayos ba talaga ang buhay ng mga tao. Kaya meron ding iba't ibang metrics tulad ng education level, healthcare access, and healthcare access, life expectancy, at employment opportunities. So, ang mga ito ay tumutulong para makita kung may access ba talaga o may access ba ang mga tao sa magandang education. So, maayos na education or magandang education, maayos na healthcare at sapat na trabaho. So, isa pang mahalagang metric dito is yung Human Development Index or yung HDI. So, ang HDI ay pinagsama-sama ang iba't ibang factors tulad ng income, education, at life expectancy. So, para magkaroon ng mas kumpletong picture kung gaano ka-develop ang isang country. Sa pamamagitan nito, mas naiintindihan natin kung talagang nagbe-benefit ba ang mga tao sa development ng kanilang bansa. So, para sa akin, ang interesting part about sa topic na to is kahit may malakas na economy ang isang country, possible pa rin na may problems tulad ng poverty, inequality o kakulangan sa basic services. So, ibig sabihin, hindi lang isang factor ang dapat tignan sa development. Kailangan ng balance ang process sa economic, social at human aspects. So, overall, itong topic about sa metrics of development reminds us na ang tunay na development ay hindi lang tungkol sa pagtaas ng income ng isang bansa. Mas mahalaga na ang mga tao ay may access sa education, healthcare at magandang quality ng buhay. So, sa pamamagitan ng metrics na ito, mas masukat natin kung paano muunlad ang isang bansa at kung ano pa ang kailangang gawin para magkaroon ng sustainable at inclusive na development. So, proceed naman tayo sa topic ng Group 3. So, dito naman, after kong pakinggan yung report ng Group 3 about sa human capital development, naintindihan ko kung gaano kaimportante ang pag-invest sa mga tao para sa pag-unlad ng isang bansa. So, human capital development basically means improving people's skills, knowledge, health, and safety so they can contribute more effectively to society and the economy. So, isa sa mga pinaka-importanting bahagi nito ay yung education.
Kapag ang mga tao ay may access sa quality education, mas nagiging prepared sila para sa future jobs at mas nagkakaroon sila ng opportunities na magkaroon ng magandang buhay. So, education helps individuals para ma-develop yung kanilang critical thinking, knowledge and skills na kailangan. So, uh, next next naman is yung workforce training. So, kahit may education na ang isang tao, kailangan pa rin nila ng training para ma-develop yung mga specific skills na kailangan sa trabaho. Workforce training helps people to become more productive and competitive in the job market. So, nakakatulong dito sa mga businesses and industries para mag-grow kasi kailangan nila yung mga workers nila na dapat skilled. So, another important factor dito is yung healthcare. So, kapag ang mga tao ay healthy, syempre, mas kaya nilang magtrabaho, mag-aral at maging productive sa society. Access to good healthcare. So, ensures that people can live longer and healthier lives. So, this is very important kasi ang healthy population ay nagko-contribute sa development ng isang country. And lastly, public safety. So, public safety is also a key part of human capital development. So, if people feel safe in their communities, mas nagiging confident silang mag-aral, magtrabaho, at mag-invest sa kanilang future. So, safe environments can help communities grow, improve their quality of life. So, overall, sa topic ng Group 3, which is about sa anong ganyan topic niya? About sa human capital development, this is not just about economic growth. It is also about improving people's abilities, well-being, and opportunities by focusing on education, workforce training, healthcare, and public safety. So countries can build stronger communities and create a better future for everyone. So that's all po, sir, for my